Ang grupo ng sundalo ay nasa isang training house, isa dito si Captain Armit. Pagkatapos nilang kumuha ng pagkain at mag-iwan ng gamit ay si Captain Amrit at ang kanyang kaibigan ay nasa kwarto. Sinabi ng kanyang kaibigan ay pinapasabi ng babaeng si Tulika ay tawagan siya ni Amrit at agad namang kinuha ni Armit ang kanyang cellphone at tinignan ang mga tawag at text na ang babae ay magpapakasal na sa iba dahil inayos ng kanyang ama ang arranged wedding at agad namang tinawagan ni Armit ang babae at sinabi na siya ay pupuntahan ni Amrit bukas. Tinanong ng kapatid na babae ang ikakasal na si Tulika na pumayag talaga siya sa arranged marriage na ito, ngunit sinabi ng babae na TA will only marry Armit. Ang babae ay bumababa ng kotse at ang mga tao ang masaya sa kanilang kasal ng lalaki. Pagkatapos makipag-usap ni Tulika ay nakita niya sa likod si Amrit at siya ay napangiti. Sinabi ni Amrit na ayos na ang lahat at kitain siya sa washroom ng 5 minutes at hindi pumayag si Tulika dahil sinabi niya na masyadong delikado at sinabi ni Amrit. Payag ba siyang mamatay ng kasama siya at sinabi ng babae ay payag ako at si Amrit ay lumabas at tinawagan ang kanyang kasamahan at sila ay nag-usap ng lalaki. Nag-text sa kanya si Tulika na sila ay aalis na kinabukasan na pangiti si Amrit. Kinabukasan si Tulika at ang kanyang pamilya ay sumakay na sa train. Isang lalaki ang nasa gas station at tinatawagan siya ng kanyang ama. Siya ay umalis ng angkas sa motor at pumunta sa train station at sumakay sa train. Isang laruan ang nabunggo ng lalaki at ibinigay niya ito sa bata. Tumunog ang kanyang cellphone at kanya itong sinagot habang siya ay naglalakad sa loob ng train. Nakita niya si Tulika na naghihilamos at siya ay napatigil habang ang kausap naman niya ay tinatawag siya. Nilapitan niya si Tulika at nagtanong kung anong coach number ng train at sinabi ni Tulika ay U1 at nagpasalamat si Fanny. Sinabi ng lalaki sa phone ay mayroon lamang 30 minutes si Fanny. Pagkabukas ng pinto ni Tulika ay nakita niya si Amrit, pumasok si Armit sa loob at sinarado ang pinto. Sinabi ni Tulika na sa Delhi pa sila dapat magkikita, sinabi din niya. Pinigilan siya ni Amrit umalis at sila ay nagkatitigan at lumapit si Amrit kay Tulika at pinindot niya ang switch ng ilaw. Lumuhod si Amrit at naglabas ng singsing at siya ay nagpropose kay Tulika. Ang babae ay masaya at sinabi niya ay yes na nakangiti. Sinuot na ni Amrit ang singsing kay Tulika. Pagkabalik ni Amrit sa kanyang upuan siya ay masaya na nakatingin sa kanyang cellphone at siya ay umakyat na upang mahiga. Si Amrit at Tulika ay magka-text at sila ay masaya, may mga lalaking palakad-lakad sa train. Ang kaibigan naman ni Amrit ay may kausap na lalaki at tinanong kung siya ba ay army. Sinabi naman ng lalaki na gusto niya ipadala ang anak niya sa army, ngunit siya ay natatakot. Nagpaalam ang kapatid na babae ni Tulika na magwawashroom. Nagpaliwanag naman ang lalaki na sagot lahat ng school ang expenses at trainings. Dumating ang babaeng kapatid ni Tulika, ngunit sinabi ng lalaki na occupied ang TF, kaya umalis na lamang ito. May isang lalaki ang nagtanong sa isang pasahero ng train. Naglabas ng itak ang lalaki at biglang hinampas sa ulo ang isang lalaking pasahero sa train at ito ay namatay. Isang lalaki ang nagsara ng pinto at nilock niya ito, ganun din sa ibang pintuan at nang hold up na ang mga armadong lalaki. Nag-aalala naman si Tulika dahil ang kanyang kapatid na babae ay nasa't si Ispa. Dumating naman ang lalaking nagtanong sa kanya kanina ng coach number ng train at sinabi niya na nagkakilala sila. Patuloy na magnanakaw at sinasaktan ng mga magnanakaw ang mga tao sa train. Lumabas ang kapatid ni Tulika at siya ay takot dahil may mga taong duguan. Habang nag-uusap ang lalaki at ang tatay ni Tulika na may-ari ng shanty station, biglang may sumugod na lalaki at sinaksak siya ng lalaki. Sinabi ng lalaki na nakita na nila ang kanilang jackpot at nagplano sila na kidnapin ang pamilya ni Tulika at biglang hinampas siya ng lalaki. Nagpatuloy na kinausap ng lalaki si Tulika at nilapitan niya ito. Ninakawan din sina Armit at ang kanyang kasamahang lalaki, binigay nila ang wallet at cellphone dahil may hawak na kutsilyo ang lalaki. Umalis sina Armit at pumunta kay Tulika at nakita niya na hinold up ang mga ito. Sumugod si Amrit at sinuntok ang mga lalaki. Nakipaglaban si Amrit sa lalaking may kutsilyo at hinampas si Amrit sa likod at sila ay umalis na. Ginising nila ang ama ni Tulika at sinabi ng nanay ni Tulika na si Ahaana na kapatid ni Tulika ay nasa't si Ispa. Sinabi naman ni Amrit na i-check niya at siya ay umalis na. Habang ang mga magnanakaw ay may buhat na lalaki at nilagay sa isang kama. Nagpaalam si Amrit kay Tulika na siya ay aalis na. At ang mga magnanakaw naman ay nasaksak ang kanilang uncle na lalaki at sinabi ng lalaki na kailangan na nilang umalis. Naiyak ang lalaki at sinabi na kailangan nilang magbayad sa ginawa nila sa kanyang ama. Habang siya ay umiiyak,
tumayo si Ravi na namatayan ng ama at sumugod kina Amrit at sa kaibigan nito. Binugbog nila ang mga magnanakaw at nang susuntukin pa sana ni Amrit si Ravi, biglang dumating ang lalaki at maihawak itong bata sinabi niya. Napapatayin niya ang bata. Hinahanap ng lalaki si Thakur, biglang binaril ng lalaki ang kaibigan ni Amrit na baril ito sa balikat at sila ay nagkagulo. Sumugod ang lalaki sa kaibigan ni Amrit at sinaksak pa ito sa balikat. Nagsuntukan si Ravi at Amrit, galit na galit si Ravi kay Amrit dahil pinatay niya daw ang ama nito. Nakita naman ni Amrit na hawak ng lalaki ang kanyang kaibigan. Kinalagkad ni Amrit si Ravi at ito ay tinalian sa kamay. Dumating si Tulika at si Thakur na kanyang ama at sinabi ni Amrit na kinuha ng mga magnanakaw si Varish na kaibigan niya. Sinabi ni Tulika na hindi niya mahanap si Ahaana. Itinali nila ang lalaki at nilagay ito sa pintuan ng tren habang nagtatanong si Amrit tungkol sa kanilang gang. Sinabi ni Tulika na baka si Ahaana ay nasa kabilang coach number. Si Ahaana naman ay nakaupo at nagbabalak na umalis. Dinala ng mga lalaki si Varish sa kanilang pwesto at tinawag ng lalaki ang kanilang boss. Nakita nila Amrit na ang train ay bumabagal, agad niyang kinuha si Ravi at pinasok ito sa loob at sinara niya ang pinto. Ang boss ng mga lalaki ay sumakay ng train at naglalakad patungo sa lalaking namatay at umiyak ito at nagtanong kung sino ang gumawa nito sa kanya. Sinaktan ng lalaking matanda si Varish, binugbog niya ito at nanghingi ang lalaki ng baril at pinigilan sila ng mga lalaki at sinabi nila na hawak ni Amrit si Ravi. Sinabi ng lalaki na si Thakur ang may kagagawa ng lahat kung bakit namatay ang lalaki at narinig ito ni Ahaana at napatayo siya. Sinabi ng lalaki sa boss na si Varish ay may partner at sila ay galing sa army. Ang lalaki ay umakyat sa ibabaw ng train, ibinalik ni Amrit si Ravi sa pintuan ng train ng nakatali. Binigyan ni Amrit si Tulika ng kutsilyo for in case of emergency dahil delikado. Dumating si Thakur at sinabi ni Tulika kay Amrit na hanapin niya si Ahaana dahil siya ang buhay nito. Nag-promise si Amrit na ibabalik niya si Ahaana. Sumugod si Amrit sa mga kalaban at siya ay tahimik na naglalakad at naghahanap. Sinilip niya ang bawat kurtina. Lumabas ang mga lalaki at sinugod si Amrit. Ngunit napatumba ito ni Amrit at naglabasan ang mga lalaki sa kortina upang suntukin at ipatumba si Amrit. Nasuntok si Amrit ng malakas at ito ay natumba sa sahig at may lalaking nakatayo sa kanyang harap at siya ay sinugod at sinuntok. Sinakal siya ni Amrit gamit ang bakal, ngunit ito ay malakas at si Amrit ang nasakal ng lalaki at sinuntok siya. Nito, binugbog si Amrit hanggang sa hindi na ito makalaban. Kinalagkad siya ng lalaki. Habang nag-uusap si Tulika at ang kanyang ama tungkol kay Amrit ay biglang nasalita si Ravi at sinabi na tulungan siya na makaalis, ngunit hindi pumayag si Tulika. Ang lalaki naman ay nakaakyat na sa bubong ng train. Dinala si Amrit sa boss ng mga magnanakaw at sinuntok si Amrit ng maraming beses. May sumigaw na lalaki at pinuntahan nila ito at nakalaban si Varish sa mga magnanakaw at natanggal ang kanyang tali sa paa. Lumaban din si Amrit at tuluyang nakawala si Varish sa kanyang pagkakatali at nakipagsuntukan sa mga lalaki. Nakita ito ni Ahaana. May sinaksak ang lalaking magnanakaw na pasahero ng train na isang binata na lalaki at napasigaw na lamang ang ina nito. Patuloy na binugbog ni Varish ang lalaki. Ngunit nataga siya ng boss at siya ay natumba. Si Amrit naman ay patuloy na nakipagsuntukan at nakita niya ang binata na nasaksak. Biglang sinuntok si Amrit ng lalaki at ito ay natumba. Ang lalaking nasa bubong ay nahanap si Ravi at siya ay tumalon papasok sa train at naglabas siya ng kutsilyo. Nagulat naman si Tulika at si Thakur. Naglabas din ng kutsilyo si Tulika. Sumugod sa lalaki ang isang pasahero at bumangon si Amrit ay siya ay sumugod sa lalaki. Sila ay nagsuntukan ulit. Sinakal ng lalaki si Amrit. Binali ni Amrit ang kamay nito at sinuntok ng malakas. Nagkita na si Varish at Amrit at pareho silang sugatan habang si Tulika naman ay tinutukan ng kutsilyo ang lalaki. Tinulak ni Thakur ang lalaki at dali-daling binubuksan ni Tulika ang pinto. Nahiwa ang lalaki at pinipigilan naman ni Thakur ang lalaki. Nabuksan ni Tulika ang pinto at siya ay tumakbo ng mabilis hanggang sa napunta siya sa kinaroroonan ni Amrit. Tinutukan ni Tulika ang lalaki ng kutsilyo. Lumaban si Tulika, ngunit sinaksak siya ng lalaki. Nakita ito ni Amrit at isinigaw niya ang pangalan ni Tulika habang siya ay sinasakal ng lalaki. Lumaban ulit si Tulika, ngunit siya ay sinaksak ng lalaki patalikod. Nakita ito ni Thakur at siya ay sumigaw. Tumakbo si Amrit papunta kay Tulika, ngunit siya ay hinampas ng bakal at nakahiga. Si Tulika naman ay sinaksak liig. Si Amrit ay binugbog, ang katawan ni Tulika ay itinapon sa labas ng tren.
Si Amrit ay nawalan ng malay at nagising na lamang ito nang siya ay hinihila ng lalaki. Nahold up nila si Thakur, si Amrit ay nakita ang bakas ng dugo ni Tulika sa salamin at naalala niya ang masasayang alaala nila ni Tulika nang magkasama. Lalapitan na sana ni Amrit ang salamin, bigla siyang pinigilan ng lalaki at pinugutan ito ng ulo ni Amrit at sinaksak ang isang lalaki, sumugod ang iba pang mga lalaki at sila ay pinatay ni Amrit. Dumating si Ravi at ito ay sinugod ni Amrit at pinatay ang mga lalaki na kasamahan nito. Kumuha ng fire extinguisher si Amrit at pinukpok ito sa ulo ng lalaki hanggang sa mawalan ng ulo. Sumugod si Amrit sa iba pang mga lalaki, ito ay pinatay niya at siya ay galit na galit. Tinamaan sa ulo ng kutsilyo ang matandang lalaki at patuloy na lumaban si Amrit sa mga lalaki at pinatay niya ang mga ito. Si Ravi ay pumunta sa boss at niyakap niya ito. Sinabi ng lalaki na pinatay ni Amrit ang lahat. Nagalit ang boss dahil pinatay ng lalaki si Tulika at sinabi ni Ravi na hindi ordinaryong army si Amrit, siya ay isang komandos. Sinabi ng lalaki sa kanyang boss na dapat managot si Thakur sa lahat at tinanong niya kung nasaan si Amrit. Bumalik sina Amrit sa kinaroroonan ng pamilya ni Thakur at nagtanong ang asawa nito kung nahanap ba nila si Ahaana. Umiyak si Thakur at sinabi sa kanyang asawa na pinatay nila si Tulika. Hindi makapaniwala ang asawa nito at siya ay napaluhod na lamang sa kanyang nalaman. Umiyak si Amrit at naalala ang sinabi ni Tulika tungkol kay Ahaana na ito ay hahanapin ni Amrit. Nakita ni Amrit ang lubid sa bintana. Dumating si Varish at sinabi ni Amrit na kailangan niya mahanap si Ahaana na kapatid ni Tulika dahil nangako ito sa kanya. Gustong sumama ni Varish, ngunit pinigilan siya ni Amrit dahil ayaw niya itong mawala. Ang lalaki naman at ang mga kasamahan niya ay binugbog at pinatay ang mga pasahero dahil hinahanap nila si Amrit. Kinuha ng lalaki si Ahaana. Biglang sumigaw ang boss at tinawag si Fanny at sinabi na nag-aaksaya lang sila ng oras. Si Amrit ay naghahanap ng mga gamit na pwede niya gamitin at may dumating na pasahero at gusto nilang makatakas. Tinulungan sila ni Amrit, ngunit nang makarating sila sa safe na lugar ay biglang naglabas ng kutsilyo ang isang lalaki at sinugod si Amrit. Sila ay nagkagulo at pinakawalan niya ang anak ng isang lalaki nang maisaksak at sinabi niya na sabihin sa kanyang tatay na siya ay pupunta. Namatay ang lalaki na si Ranjan at sila ay nagkagulo. Dumating ang boss at sinabi ng lalaki na gusto nila patayin si Amrit. Si Amrit naman ay hinahanda ang kanyang sarili, ginamot niya ang kanyang sarili at binitin ang isang lalaking patay siya, ay umalis ay umakyat sa bubong ng train gamit ang lubid. Nakita ng lahat ang mga katawan na nakasabit sila ay nagulat nang makita nila iyon, isa-isa nila itong tinignan at sila ay napaiyak na lamang. Nakita ng lalaki ang kanyang ama at siya ay napaiyak sa sinapit ng kanyang ama. Binasag ni Amrit ang isang bintana at naputol ang kanyang lubid, ngunit nakakapit naman ang kanyang mga paa sa bintana. Siya ay nakapasok at dahan-dahan siyang naglalakad sa isang lalaki na nagbabantay sa pinto at binugbog niya ang dalawang lalaki ay pinatay. Galit na galit si Sidhe dahil pinatay ang kanyang ama. Pinigilan siya ng boss at siya ay pinakalma at pinaalis. Pinagalitan ng boss si Fanny dahil sa kanya namatay ang iba nilang kasama. Nagpatuloy na maglakad si Amrit hanggang sa sinugod niya ang mga lalaki at pinatay. Sinabi ng isang babae na gusto nilang sumama kay Amrit. Si Thakur at Varish ay gumawa ng apoy sa pintuan ng tren at napansin ito ng isang guard. Siya ay sumigaw ng key-fire. Isang lalaki ang naka-earphone at tumunog ang kanyang cellphone at sinabi sa mga nakakataas sa train na may sunog. Sila ay nagmadali pumunta at nakita ng mga pulis na ang iba ay sugatan. Nakasara ang pinto. Huminto ang train at bumaba sina Fanny at ibang mga lalaki at sila ay pinagbabaril ng pulis at sinabi ng magnanakaw na panigurado sa next station ay may mga pulis na din. Si Amrit naman at ang kanyang mga kasama ay nagtulungan upang mapatay ang dalawang lalaki. Nakita ni Sidhe si Amrit, sinugod niya ito, sila ay nagsuntukan. Si Amrit ay mahuhulog na sa train, ngunit siya ay nakahawak habang siya ay binugbog ni Sidhe. Ito ay galit na galit kay Amrit dahil pinatay niya ang kanyang ama. Habang sinasakal si Amrit, ang mga matandang babae ay kumuha ng martilyo at pinukpok si Sidhe sa ulo at ito ay namatay. Bumalik ang isang lalaki sa kanilang boss na matanda at sinabi ang tungkol kay Sidhe. Pinuntahan nila si Sidhe at nakitang patay na ito. Sinabi ng mga lalaki na gusto na nilang makaalis ng train, ngunit hindi ito nakinig. Napatay ng isang lalaki ang isang pasahero at nagkita si Ahaana at si Thakur. Nagpaputok ng baril ang mga pulis at sila ay sumugod. Si Varish naman ay nanghihina dahil sa kawalan ng maraming dugo.
Dumating si Fanny at nakipag-agawan ang silang lalaki sa baril at nabaril ang isang pulis at nalaman ni Ahaana na namatay si Tulika siya ay umiiyak at sumigaw. Si Amrit ay nagpaggap na patay at sinugod ang boss sa isang madilim na lugar sila ay binugbog at pinatay ni Amrit si Ravi. Nang hingi ng tulong ang isang kasamahan ni Amrit, ngunit ito pala ay kakampi ng mga magnanakaw. Sinabi nila na hindi muna nila papatayin si Amrit. Habang si Varish naman ay pinoprotektahan si Thakur, at ang iba pang pasahero sumugod si Fanny, at nasaksak siya ni Varish sila ay nagbugbugan at sinaksak ni Fanny si Varish hanggang sa mamatay ito. Nakita ito ni Amrit ay siya ay nagulat sa nakita at napaiyak na lamang ito. Habang nagtatalo si Fanny at ang boss nagalit si Amrit at inagaw ang kutsilyo, sinugod niya si Fanny at pinatay ni Amrit ang boss, sinunog nga pa ang mukha nito. Nagpatuloy na nakipaglaban at pinatay ni Amrit ang lahat. Nakita ito ni Fanny at sinabi ni Fanny na 4 lamang ang kanyang pinatay sa mga tao ni Amrit pero ang pinatay ni Amrit 40 na tao at halos pamilya ito ni Fanny. Naglalakad si Amrit papunta kay Fanny at sila ay nagbugbugan at nasaksak ni Fanny si Amrit. Ngunit patuloy pa ding lumaban si Amrit at naalala ni Amrit kung paano pinatay ni Fanny si Tulika at hinampas niya ng martilyo sa paa si Fanny at sa ulo. Natumba si Fanny at binugbog niya si Fanny ay habang binugbog niya ito naaalala niya si Tulika, sinuntok ni Amrit si Fanny hanggang sa mamatay ito. Huminto ang train at dumating na ang mga pulis, niyakap ni Ahaana si Amrit. Si Amrit naman ay nanghihina ng bumaba ng train at siya ay nakaupo na lamang. Nakita niya sa tabi si Tulika na hinawakan ang kanyang kamay at pumatong sa kanyang balikat at sinabi ni Tulika na gusto niya mabuhay na kasama si Amrit at nakatingin si Amrit kay Tulika na pangiti na lamang ito. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.